Mahahalagang kaganapan tungkol sa kasalukuyang labanan na kinasasangkutan ng Israel, Estados Unidos, at Iran ngayong Marso taong 2026. Simula ng labanan, Operation Epic Fury, Roaring Lion. Noong ika-28 ng Pebrero, 2026, naglunsad ang Estados Unidos at Israel ng isang malawakan at sorpresang, coordinated airstrikes, sa iba't ibang bahagi ng Iran. Ang operasyon ay tinawag ng Amerika na Operation Epic Fury at ng Israel na Operation Roaring Lion. Ang pangunahing layunin ay pigilan ang banta ng nuclear at pahinain ang kakayahang militar ng rehimeng Iran. 2. Pagkamatay ni Ayatollah Ali Khamenei. Isa sa pinakamalaking kaganapan sa simula ng giyera ay ang pagkakapaslang sa Supreme Leader ng Iran na si Ali Khamenei sa unang bugso ng mga atake. Kasunod nito, ang kanyang anak na si Ayatollah Mojtaba Khamenei ang humalili bilang bagong Supreme Leader, at agad siyang nagpahayag ng paninindigan na itutuloy ang laban-laban sa Israel at Amerika. 3. Mga ganti at kasalukuyang sitwasyon. Mula nang magsimula ang atake, nagkaroon ng serye ng mga ganting salakay. Missile at drone attacks, nagpapawala ang Iran ng daan-daang ballistic missiles at drones hindi lamang sa Israel kundi pati na rin sa mga base militar ng Amerika sa Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, at UAE. Strait of Hormuz. Ipinasara ng Iran ang Strait of Hormuz, na isang kritikal na daanan ng langis sa mundo. Dahil dito, tumaas ang presyo ng petrolyo sa mahigit $100 bawat bariles. Lebanon Front. Noong ika-14 ng Marso, 2026, tumindi rin ang bakbakan sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon, na itinuturing na ngayong 2026 na Lebanon War. 4. Estadistika ng pinsala. As of March 16, 2026, Iran, higit 6,000 tauhang militar ang naiulat na nasawi at malaking bahagi ng kanilang missile production facilities ang nawasak. US at Israel, may mga ulat din ng casualties sa hanay ng mga sundalong Amerikano at Israeli, gayon din ang pinsala sa mga sibilyan sa Israel dahil sa mga missile mula sa Iran. Sa kasalukuyang sitwasyon ngayong ika-16 ng Marso taong 2026, narito ang mga konkretong hakbang na ginagawa ng Estados Unidos at Israel upang matugunan ang problema sa Strait of Hormuz na kasalukuyang kontrolado o blockaded ng Iran. 1. Pag-atake sa Kard Island at naval assets. Noong ika-13 ng Marso, naglunsad ang US Central Command, CENTCOM, ng malawakang precision strike sa Kard Island, ang pangunahing oil terminal ng Iran. Ang layunin nito ay sirain ang kakayahan ng Iran na maglunsad ng mga naval mines at missiles mula sa isla na siyang ginagamit nila upang harangin ang mga barko sa strait. Mahigit 15,000 target na sa loob ng Iran ang tinamaan ng US at Israel simula noong ika-28 ng Pebrero upang pahiniin ang kanilang depensa. 2. Pagbuo ng International Naval Coalition. Nanawagan si President Donald Trump sa mga bansang China, France, Japan, South Korea, at United Kingdom na magpadala ng kani-kanilang warships upang bumuo ng isang koalisyon. Ang plano ay magkaroon ng naval escorts para sa mga oil tankers. Sa kasalukuyan, ang US Navy ay handa ng mag-escort sa mga mahahalagang barko upang masiguro ang ligtas na pagdaan sa kabila ng banta ng mga sea drones at mines ng Iran. 3. Pagpapadala ng karagdagang puwersa. USS Tripoli. Kinumpirma ng Pentagon ang pagpapadala ng USS Tripoli, isang amphibious assault ship, kasama ang Marine Expeditionary Unit nito. Sila ay nakatalaga para sa tinatawag na littoral warfare, o pakikipaglaban sa mababaw na bahagi ng dagat malapit sa baybayin ng Iran upang direktang harapin ang mga maliliit na attack boats at mine layers ng Iran na nanggugulo sa strait. 4. Strategic Oil Release, IEA Action. Dahil umakyat na sa mahigit $100 bawat bariles ang langis, ang International Energy Agency, IEA, sa pangunguna ng US, ay nag-anunsyo ng paglalabas ng 400 milyong bariles ng emergency oil reserves. Ito ay upang pigilan ang krisis sa ekonomiya habang sinusubukan pa ring buksan ng formal ang daluyan ng langis. 5. Diplomatikong pressure at sanctions bypass. Habang matindi ang bakbakan, nagbigay ng pansamantalang 30-day waiver si Trump sa mga sanctions sa Russian oil na nasa dagat na already loaded, upang madagdagan ang supply ng langis sa mundo habang barado pa ang Hormuz.
Summary ng kasalukuyang status, bagamat sinasabi ng US na wasak na ang 70% ng missile capabilities ng Iran, nananatiling functionally closed ang strait para sa mga barko ng US at mga alyado nito dahil sa banta ng mga nakatagong mines at coastal artillery. Tandaan, ang sitwasyong ito ay mabilis na nagbabago at patuloy ang tensyon sa buong gitnang silangan.